Kinumpirma ng Department of Justice na nakatakda silang maghain ng motion for reconsideration sa isang korte ng Maynila matapos nitong iabsuelto si dating Congressman Arnie Teves sa 2019 murder case. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulon, questionin nila ang naturang desisyon. Si Margot Gonzalez magbabalita. Ginit ng Department of Justice na ang 2019 murder case ni dating Congressman Arnie Teves Jr. ay isa lang sa mga patong-patong na kasong kinahaharap ng dating kongresista. Yan ay matapos muling magiging issue sa DOJ ang pagkakaabsulto dito ni Teves. Sa kasalukuyan, nahaharap din anya si Teves sa 10 bilang ng murder, 13 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder sa Manila RTC Branch 51 dahil sa nangyaring pagpatay kay Governor Roel Digamo at iba pang nasawi sa 2023 Digamo murder case at pagkasugat ng ibang individual. May murder case din kinaharap si Teves sa Bayawan RTC Branch 63 kayo din sa kasong illegal possession of firearms and explosive sa Manila RTC Branch 12 at violation of Terrorist Financing Prevention and Suppression Act sa Quezon City Branch 77. Dahil non-bailable ang mga kasong ito, posibleng hindi magkalaya si Teves sa mga nakabigbing kaso. Anjay Prosecutor General Richard Fadulon, kukwestiyonin nila ang naturang desisyon sa pamamagitan ng paghain ng motion for reconsideration. Parang sinasabi kasi ng desisyon ng husgado ron is that iisa lang yung testigo na tumayo laban kay former Congressman Teves na sinasabi siyang nag-mastermind nung pagpatay, no? Na siyempre hindi kinatigan ng husgado, sinabi na hindi sapat yun, no? Kami ngayon, we're exerting efforts to see if I think there's a motion for reconsideration that will be filed, or whether or not we will still file one. But definitely, we will question the decision. Una namang sinabi ng depensa na normal lang ang paghain ng motion kontra sa naging desisyon ng korte. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, legal counsel ni Teves, ang acquittal ay patunay lamang na ang mga kasong isinampa laban sa kanyang kliyente ay paninira at panlaban sa politika.